Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes, garantisadong mabilis lang to. Sa Mindoro naman ngayon ang sentro ng Bagyong Opong. Pinalalakas din ito ang habagat. Babala ng Pag-asa, mag-ingat sa malalakas na buhos ng ulan, matataas na alon, pagbabaha at ang daluyong o storm surge. Narito ang report. Patuloy na nananalasa ang severe tropical storm Opong matapos itong tumawid sa Sibuyan at Tablas Island sa Romblon kaninang umaga. Tinatahak na ngayon ng bagyo ang direksyon patungong katimugang bahagi ng Mindoro Island. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 110 km per hour at pagbugsong hanggang 150 km per hour. Kumikilos si Bagyong Opong pakanluran sa bilis na 35 km per hour. Malawak na rin ang sakop ng bagyo sa storm force na 460 kilometers. More than 200 millimeters of rain sa lalawigan ng sa Mindoro provinces, ganon din dito sa Romblon at kasama nga Ilubang Island. Samantala, areas na naka-highlight ng orange, around 100 to 200 millimeters of rain dito sa Laguna, sa buong Quezon, Marinduque, Batangas, Cavite, and dito nga sa may bandang Quezon kasama itong Pulilo Island, Masbate, Aklan, Capiz at Antique. Ayon sa Pag-asa, sa kasalukuyan nasa severe tropical storm category ang bagyo na may tropical wind cyclone hanggang signal number 3. Signal number 3 sa Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Aklan at Caluya Island. Babala ng Weather Bureau, inaasahan sa mga lugar na ito ang storm force winds na maaaring magdulot ng matinding pinsala, pagguho ng lupa at mga pagbabaha. Kulay pula rin sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa ang mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro at Romblon. Signal number 2 ngayon sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Bicol Region, Bataan, malaking bahagi ng Pampanga at Bulacan, ilang bahagi ng Visayas kabilang ang Capiz, Iloilo, Negros Occidental at Northern Cebu. Signal number 1 naman sa Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Camarines Norte, Catanduanes, Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dagdag pa ng Pag-asa, mag-ingat din sa daluyong o storm surge na aabot sa hanggang 3 metro at napakatataas na mga alon, partikular sa mga baybayin ng Luzon at Visayas. Samantala, pinalalakas din ng bagyo ang habagat. Yung pinag-ibayang habagat, pwede rin magdulot ng pamisa-misang pagbugso ng hangin sa mga lugar na walang wind signal. Like for example, ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, sa Palawan, sa buong Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Oriental, Camiguin, Caraga at Davao Region. Habang bukas, sa buong Luzon at Western Visayas, may mga occasional na pagbugso ng hangin. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag sa mga baybaying dagat ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Central Luzon dahil sa masungit na karagatan. Para naman sa kilos ng bagyo, tinatayang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. At mapapansin nga natin, bukas ng umaga, alas 8, ay halos nasa northwestern boundary na ito ng ating area of responsibility. Then posibleng lumabas ng ating PAR bago po makapananghali. So, pansinin natin, halos naging consistent, nakapaloob pa rin sa area of probability naging pagkilos ng bagyo during the last 24 hours or so. Sa kaugnay na balita, malaking pinsala ang iniwan ni severe tropical storm Opong sa Masbate, Samar, Northern Samar at Romblon. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Sa video ni JR Dumalaon, makikita ang pinsalang iniwan ni Opong sa Masbate. Nagbaksakan ng mga poste ng kuryente na humambalang sa kalsada. Ilang mga gusali rin ang nasira sa pagdaan ng bagyo. Ilang mga barangay din sa Masbate ang napinsala sa lakas ng hangin at ulan na dala ni Bagyong Opong. Ilang mga simbahan din ang napinsala sa lakas ng bagyo. Pero kapansin-pansin na hindi tumumba ang imahe ni Mama Mary sa gitna ng dilubyong dala ni Opong.
Nagsasagawa na ngayon ng clearing operation ng otoridad para igilid ang mga bumaksak na puno at poste ng kuryente. Sa post naman ni Carlo Guzman, makikita sa labas ng bintana nila ang lakas ng ulan at hangin na dala ni Bagyong Opong. Sa lakas ng ulan, pinasok na rin ng tubig ang ilang lugar sa Calbayog City. Namula naman ang langit matapos dumaan si Bagyong Opong sa Calbayog, Samar. Kasabay nito ay tumambad ang binsalang iniwan ng bagyo. May mga sasakyan na nabagsakan ng puno. Nagkalat din ang sanga sa daan. Nawala naman ng kuryente sa ilang lugar dahil sa pagbagsak ng poste ng kuryente. Patuloy naman ang clearing operation ng otoridad para madaanan ang mga pangunahing kalsada sa nasabing lugar. Sa Romblon, ramdam na ramdam ang lakas ng ulan at hangin na dala ni Bagyong Opong. Sa post ni Jubs Pabon, maririnig ang paghuni ng hangin na dala ng bagyo. Sa Kulasi Antique, bumagsak ang parte ng mega dike na nagkakahalaga ng 200 milyong piso sa lakas ng ragasan ng tubig dahil sa malakas na pag-ulan, habang binabaha na rin ang mga pangunahing kalsada sa nasabing lugar. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtulong sa mga maaapektuhang pamilya ng Bagyong Opong. Higit 2.5 million family food packs ang naka-preposition sa mga lugar na inaasahang daraanan ng bagyo. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Gilya. 2.5 million family food packs na may lamang ready-to-eat food packs at non-food items ang nakahanda ng ipamigay ng DSWD sa mga komunidad na maapektuhan ng Bagyong Opong. Kabilang sa non-food items ang sleeping kits, hygiene kits at kitchen kits na magagamit ng mga na-displaced na pamilya. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang produksyon ng food packs sa mga disaster centers sa Luzon at Visayas para masiguro na sapat ang pagkain ng mga nangangailangang pamilya. As of September 25, nakapag-release na ang DSWD ng kabuuang 41,912 family food packs sa NCR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at Cordillera. Nagbigay rin ng halos 300 ready-to-eat food packs ang DSWD sa mga pasaherong na-stranded sa Batangas Port dahil sa masamang panahon. Sa taya ng DSWD, nasa 600 individual ang nananatili sa pantalan matapos makansela ang mga biyahe dulot ng Bagyong Opong. Sa Matnog Port sa Sorsogon, namahagi ng hot meals ang DSWD sa higit 1,000 pasaherong na-stranded sa pamamagitan ng kanilang mobile kitchen. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na madaragdagan ng 36 billion pesos ang pondo ng DSWD para sa mga programa nito. Ito raw ay dahil ang original budget na para sa local flood control projects ay ilalaan na lang sa DSWD programs tulad ng IX at 4Ps. Ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AIX at saka yung Sustainable Livelihood Program. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa showbiz balita, isa na namang Pilipino ang nagtaas ng bandera ng Pilipinas sa world stage. Ito'y matapos masungki ni Kirk Bondad ang titulong Mr. International 2025. Nagbabalik para sa mabilis na balita si Michelle Gilya. After 10 years, nakuha na muli ng Pilipinas ang titulong Mr. International matapos ang Grand Coronation Night nito sa Bangkok, Thailand kagabi. Tinanghal na Mr. International 2025 ang Filipino-German model na si Kirk Bondad, ang pangalawang Pinoy na nanalo ng title sa prestihiyosong pageant. Tinalo ni Kirk ang 40 iba pang kandidato mula sa iba-ibang bansa. Tila na siguro na ni Kirk ang panalo matapos nitong ma-impress ang hurado at audience sa kanyang sagot sa Q&A. If you win Mr. International and you are invited to speak at the United Nations, what one social or political issue would you choose to highlight and why? If I would have the honor, I would, of course,
that the children, that we need to protect them, and I would give them a chance to give them more protection and cultivate education, because today's children will be tomorrow's leader. Because ultimately, I believe if we can collectively do the right decisions, even in small steps, we will do a big impact internationally. 2014 ang unang makuha ng bansa ang title matapos itong mapanalunan ni Neil Perez. Naunang sumabak si Kirk sa Mr. World 2024 at nakapasok sa top 20. Tinanghal naman ang first runner-up ng kompetisyon si Saadetdine Hainine ng Lebanon. Second runner-up naman si Sungho Choi ng South Korea. Third runner-up si Bethel Mambamara ng Nigeria. Fourth runner-up si Roberto Mena ng Costa Rica. At fifth runner-up si Kanapol Trisongkiat ng Thailand. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. At yan ang mga update na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 90 days na lang po, Pasko na! At mag-ingat po tayong lahat sa Bagyong Opo.